morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is January 31, 2026. Tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may Aking Dentista sa may West Avenue, Paltok, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Don Benito Street, Barangay 536, Sampaloc, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan. And so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. In House of Representatives, meron din bill being proposed for the institutionalized. Ano, ikaw po na yan, we'll give you the final word tungkol sa anniversary po. 75 years old na, the senior citizen in DSWD. Malapit na ito, anong party shot mo, Undersecretary? Our parting shot will be the DSWD will continue to utilize innovative and sustainable social technology for social welfare and development, especially those for the vulnerable. And this year-long affair will highlight transformative care that places vulnerable sectors at the heart of social development, with activities focused on protection and Thank you very much for coming home. Is that in regard to the Secretary? Okay, maraming salamat. Undersecretary Fatima and your brother as well. Undersecretary Fatima Arian Lima Foro, Undersecretary for Legislative and Intergovernmental Affairs Group, the Department of Social Welfare and Development. Okay. magbabalik ang serbisyong DSWD for everyone. Kagamitan at medical staff. Our mayor, who is also a doctor, provides maintenance medications of all the people from Buwan. They can ask those medications here every month, so we provided them with those medications. Araw-araw may bagong hamon. Mula sa maintenance, supply, hanggang sa pondo. Ngunit nananatiling bukas ang pintuan para sa pagtutulungan ng pamahalaan, ng komunidad, at ng bawat mamamayan. There are two things na masasabi natin na successful. Number one is the community follows the principle of the program. Be participatory, transparency, and accountability. And number two, tumpak talaga yung pangangailangan nila. So, ibinok ito sa property of the LGU. So, talaga, i-take care nila po ang facility. So, that's why until now, we try to roam around the facility, parang bago pa siya, no? Kasi excited sila sa to, parang mahal nila ang facility. So, Ang storya ng East Hospital sa Pamuan ay kwento ng pananalig sa isa't isa, sa kakayahan ng bawat isa, sa lakas ng bayanihan. We are very blessed and very thankful to Balay for helping us giving us this facility, the outpatient clinic. Kapag ang tao ay binigyan ng pagkakataon, hindi lang bilang benepisyaryo, kundi bilang katuwang, tunay na may nabubuong pagbabago. continue to advocate our community-driven development approach. We know that LGU Pamuan, particularly the Barangay Sibastan, has already institutionalized the process, especially on the post-implementation, especially in taking care of the facility. So, stick lang po tayo sa approved operation and maintenance plan. Stick lang po tayo sa mga bagay na nilagay natin sa mutual partnership agreement.
Isang simbolo ng pag-asa ang naitayo, bunga ng pagkakaisa para sa kinabukasan. Malaking salamat sa mga opisyal, sa barangay, sa kalahisi, sa region, nagpunta dito. Sana yung evaluation na ito may improvement na kahit hindi lang madali sa maabot na future. Maraming salamat sa DSWD, sa kalahisi, sa LGU, sa barangay official, na talagang pinagsikapan nila ng gawa talaga ito. Kasi nung una, ayaw nila ang mga bahay dito kasi nakakaasot tapos mga hospital. So, nung natayo na talaga ito, naintindihan na at malaki pala na benefit sa makatulong talaga sa mga tao. Pasalamat tumigog dakpo sa ayaw sa inyong pagtabang, pag-anhi sa among barangay, bisan kalayo ning among lugar. So, di agad mo aron sa pagtabang, pagtanaw nining among isolation. Isang simbolo ng pag-asa ang nagtayo, bunga ng pagkakaisa para sa kinabukasan. Ang kalusugan ay kayamanan. Nag-iisa lang yan, kaya napakahalaga na ito'y alagaan. Sa pag-aalaga nito, kailangang bumisita at magpatingin sa mga doktor sa ospital. Dahil gaya ng makina, kailangang mapanatiling malusog at malakas ang pangangatawan. Antayan ang iyong kalusugan dahil sa bandang huli, ang hakbang na ito ay iyong pasasalamatan. Katuwang ang DSWD at ang pamahalaan, patuloy pong ilalapit sa malalayong lugar ang mga pangunahing serbisyong kinakailangan ng ating mga kababayan. Naway nabigyan po namin kayo muli na inspirasyon para kumilos tungo sa pagbuo ng proyektong pangkomunidad para sa komunidad. Ako po si Bianca Piedad Damondong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago. Okay, teka muna bago tayo mag-extra, magpapasalamat lang ako sa mga bumabati sa akin. Louis Basco, thank you. Ganun din si Holcon Incorporated, si Norin, si Sarah Concepcion at si Josh Kyle Eddy. At si Neil, thank you. Si Lo, ang daming nagbabumabati. Si Ma'am Luz. Then yun, maraming salamat. Okay, Bati muna ako. Happy 22nd birthday, Alexis Gabriel Bacurio Magramo, the future pilot. Yeah, magagaling yan. Sa akin. Pag Happy mga birthday. last week ng January, pinanganak. Maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin ngayong Sabado. Ako po inyong kaservisyo, Alvin Elchi. Ako naman po si Jet Guevara. Ito ang serbisyong para sa iyo, para sa bayan. Ito ang Servisyong DSWD for everyone. Ariel, kumain ka na ba? Ay na. Bye. Sina Alvin El Chico at Jet Guevara ang maghahatid ng serbisyong DSWD for everyone. Ligtas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.
public service. Sabi ng TVP, kapitan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:05 ng tanghali. Kumain na ba kayo? Oras at sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa pamilya, bantay sarado ng Bureau of Quarantine ng Department of Health ang mga paserong galing India. Kasunod na naitiran dalawang kaso ng virus sa naturang bansa. Sinabi ni Dr. Roberto Salvador Jr., OIC Director 4 ng Bureau of Quarantine, na bagamat walang ipinapatupad na karagdagang travel restrictions, may higpit na minomonitor ang mga pasero sa mga airport ng pantalan sa posibleng sintomas ng sakit. Tiniyak ni Salvador na wala pang pasero nakitaan ng sinyales na Nipah virus. Pag-uusap naman ni Salvador sa mga pasero, maayos na sagutan ng e-travel form, lalo na ang country of destination para maiwas na pagpasok ng virus at iba pang nakahawang sakit. Dahil po sa mga sa e-travel natin, namomonitor na po natin kaagad yung mga binabantayan natin flight na galing po ng India. So wala naman po tayo binabagdag na travel restriction. So importante lang po talaga ay binomonitor natin maigi yung mga travelers po. Ingat po, God bless po. Salamat po. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste. Tanggaling-galing! Atensyon po sa mga motorista, muling tagpresyo sa produktong petrolyo sa ika-4 na sunod na linggo. Big time ang sirit sa diesel na sa 1.40 hanggang 1.60 kada litro, habang 60 hanggang 80 sentimos sa gasolina at 90 sentimos hanggang 1 sa kerosene. Gusto nito ng pagbaba ng produksyon dahil sa winter storms sa Amerika at ang mas matinding sanction. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. At yan ang mga balita. Ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.